Hi guys, welcome back to my channel, Pinas Reaksyon. Grabe, meron naman tayong bagong video na i-react ngayon. Grabe naman to. Di ba? Nakalagay dito yung title niya, Manila, the most dangerous city. My goodness. Di ba? Nakakabahala na rin talaga yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa eh. Yung mga kriminal ngayon, grabe na. Di ba? Ito mo sa mga news, di ba? May barilan dito, may suntukan dito, kung saan-saan na lang. Di ba? Kung saan-saan na lang lugar. Wala nang takot yung mga ibang taong gumawa ng mandi maganda. Di ba? Kaya yun, parang bumalik na naman tayo sa isa sa mga dangerous city. Isa sa ating mga cities at dangerous o mapanganib na lugar. Di ba? Kailangan matanggal na natin itong imaheng sa ating bansa. Dahil nga grabe na naman ang mga krimen ngayon talaga. Di ba? Sa social media, o sabihin natin hindi nababalita sa mga mainstream media. Pero sa SOCMED, ang dami. Di ba? Nakikita din natin talaga yan. Mga na-expire ng mga tao, nagbubugbugan. Di ba? Krimen dyan, krimen doon. What's going on, Philippines? Pilipinas, ano na nangyayari sa atin? Bakit ganun? Diba? Para sa akin, sa mga police, please lang po. More visibility lang po, mga sir. Alam ko naman mga busy rin po talaga din kayo at nagbabantay po kayo sa ating mga mamamayan. Pero sana po yun nga talagang police visibility lang po talaga ang kailangan po natin. Kung kailangan po kayong nandun po kayo sa field, doon po kayo dapat sa field po. Maski umaga, tanghali, gabi, madaling araw po, kailangan po may visibility po talaga tayo. Kasi kaya naman po talagang lumaganap po yung mga krimen ngayon. Wala silang kinakatakutan eh. Mga kriminal eh, di ba? Walang kinakatakutan eh. Bakit sila walang kinakatakutan? Ano po ba ibig sabihin nun? Para sa akin po yun nga siguro wala silang nakikitang pulis o mga papatupad ng batas. Yan sa kalye. Di ba po? Kasi kung meron po, siguro matatakot din naman yung mga yan na gumawa ng mga masasama. Di ba? Pero ngayon kung saan-saan na lang talaga meron. Di ba yung isa sa jeep, binubugbog sa loob ng jeep. Di ba? Sa Antipolo, yung may binaril. Yan. Road rage. Yan, karamihan yung mga road rage, suntukan, yung mga yan. Yung sa Kalumpit, Bulacan, yung sa may parang swimming pool or bubugbugan sa tubig. Nakakita ng gano'n. Bubugbugan sa tubig. Ang tatapang ng mga tao ngayon, grabe yung init ng mga ulo. Alam ko tag-init na, pero sobrang init ng ulo ng mga tao ngayon. Diba? Hindi pa nga natin nasisimulan yung video natin. Ang dami na natin nasasabi. Diba? Kaya ito, panoorin muna natin. Manila has the highest crime rate in Southeast Asia. I read that in a report from Numbeo. Dalawang notorious umanong magnanakaw sa Tondo, Maynila. Manila. Yan, di ba? Karamihan din, mga kabataan din eh. Di ba, yung abulot ng cellphone mo, habang nagdaano ka, bubuksan yung pintuan ng kotse mo, kaya kailangan talaga magsarado ka ng pintuan talaga eh. Di ba? Maski man sa mga jeepneys, aabulutin na lang naman yung cellphone mo. Alam ko matagal na natin problema yan, pero sana masolusyonan na natin yan. Paano natin masusolusyonan yan? Ngayon, kailangan talaga yung yung mga nagpapatupad ng batas natin kailangan visible. Di ba? Hindi ko po kayo kina-question mga sir, mama, pero
Sana ma-alarma rin po tayo sa mga nangyayari din po ngayon, di ba po? Kaya kailangan po talaga, kung doble kayod, triple kayod pa ang kailangan gawin po natin. Gawin po sana po natin, sir and ma'am. Kasi nga, tingnan mo naman nangyayari ngayon. Di ba? Walang takot na yung mga mamamayang Pilipino. Tsaka po ang mga Pilipino. Di ba po? One of the oldest and most beautiful cities in the world, which went through a renaissance just a few years ago, is going through something else lately. And it's not Sa Manila pa yan. good. Snatchers na pagala-gala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Buti na lang talaga may videos na ngayon eh. Di ba? Nakikita talaga natin yung nangyayari sa ating kapaligiran. Di ba? Kaya may shockmate talaga tayo. Kaya swerte natin dahil may shockmate na. At nakikita talaga natin yung realidad. Yun, realidad. Di ba? Na nangyayari sa ating kalsada. Grabe. Mga taong pinagbabaril habang bumibili ng pagkain sa karinderya. Ano na nangyayari sa Manila? A crime index of 64.7, higher than 64.7 crime index. Pero yun, naririnig kong sinasabing mababa daw ang krimen ngayon. Di ba? Ano ba talaga, kuya? Ate. Mababa talaga ba o sino ba paniniwalaan namin? Itong statistics o talagang itong nasa balita? O ang pulis? Ano ba, sir and ma'am? any other city in the region. In the whole world, it ranks 42nd among 311 cities. That's 42 out of 311. Grabe. Malapit na tayo sa top 1, mga idolo. Hindi naman ang gusto natin, di ba, maging top 1? My goodness. in the top 14% of cities worldwide. And now our kids are going to be walking those streets every day? Di ba? Kaya hindi na din natin masisisi yung mga ibang kababayan din natin na gusto yung kamay na bakal eh. Di ba? Parang yun nga walang nagiinuman sa kalsada. Di ba? Yung mga iskinita. Walang nakatambay. Di ba? Doon naman nagkakaroon ng gulo naman talaga eh. Di ba? Pag nagiinuman kayo sa kalsada, hindi ka makalakad ng diretso. Mamaya pagdiskitaan ka pa. Sa may iskinita, madilim. Hindi matatakot ka talagang dumaan. Hindi, maski man sa ibang maski nga sa maraming tao, di ba? Yun nga. Wala nang takot yung mga mga criminal din talaga eh. Ay. Pero hindi natin alam kung sino ba sisisihin ba talaga dyan. Ano ba kailangan talaga ba natin kamay na bakal o ano? Wala lang. Ang saan talaga lang, visibility lang talaga. Kailangan talaga yun. Kasi minsan, di naman sana, ito lang observation ko. Naks! English! Kasi siyempre, buuan din ako na babayahe din tayo, di ba? So, bira na, kung ikukumpara ko lang naman, kukumpara ko lang, ha? Kaya mga ganun yung react dyan. Kukumpara ko lang, di ba? Yung kukumpara lang natin dati. Yung police visibility dati, talagang kita mo na may mga police. Pati yung mga nila, yung police car nila, nakikita mo na umiikot, moronda, minsan naka-steady, ganyan. May mga checkpoints, yan, mga yan. Di ba? Pero ngayon medyo bibihira na. Meron naman, pero hindi ganun katindi. Di ba? Dahil ngayon may gun ban ngayon dahil nga may eleksyon. Pero meron pa rin nakakalusot. Di ba? Santipolo. Di ba? Hindi ko na rin alam ang sasabihin ko, mga idolo. So yun lang, nakakabahala lang talaga.
Pero sana maayos na natin dito kasi medyo nakakaano na rin sa ating imahe, di ba? Nasa Manila, di ba? Paano tayo makakakuha ng mga foreigner dito, na mga bakasyonista kung ganyan ang ating crime rate, di ba? Di ba? Nabalita pa natin sa Boracay, may na-expired na foreigner. Yan dahil sa droga. Bumabalik na naman ba talaga ang droga ngayon? Grabe naman na, di ba? So yun lang. So sana paigtingnan pa ng ating kapulisan ang kanilang pagbabantay sa atin. Di ba? Kasi yun naman ang talagang to serve and protect. Di ba? Yun ang if I'm not mistaken, yun yung slogan nila. To serve and protect. Di ba? So sana yun nga. Maayos din natin to, mabababa natin yung crime rate kahit papaano, di ba? Kasi talaga nakaka-alarma na rin talaga ang nangyayari. Mapapansin naman natin yan, di ba? Hindi lang naman ako nakakapansin yan. Siguro marami naman din tayo. Kung hindi nyo napapansin, ayos kayo. Buti pa kayo, hindi nyo napapansin. Di ba? Parang, ano pa rin kayo, okay yung buhay natin, di ba? Sa araw-araw. Sana all, diba? Pero sa lahat ng mamamayan na nasa kalye, di ba? Parang natatakot ka na di ba? Di ba na paggabi? Hindi na nga gabi, maski umaga, tanghali, meron na rin talaga, di ba? Kaya yun. Yun lang. So yun guys, ito lang po ang ating reaction ngayong araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi and God bless.